Umamin si Coach Tim Cone na kailangan nilang hanapan ng solusyon ng mga banat ng kalaban sa tres na nagdudulot ng pagkatalo sa Gilas, Pilipinas. Pinapurihan naman ni Dwight Ramos ang fans ng Gilas na dumayo sa venue. Ayon pa rin sa kanya, sila ang rason bakit nakabalik sila at muntik manalo versus New Zealand. At ang ilan nating mga kababayan, ibinida ang kakulangan ng ating pambansang kupunan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Mula sa qualifiers hanggang dito sa FIBA Asia Cup, pinaulanan ng Chinese Taipei at New Zealand ng umaatikabong tres ang grupo ng Gilas, Pilipinas, dahilan para maiwan sa bakbakan ng minamaneho ni Coach Tim Cone. Ang lahat ng yan ay hindi lingid sa taktisya ng Gilas, kaya naman sa pagpasok ng bakbakan versus Iraq ngayong hapon, ito ang tila gusto niyang resolbahin. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Parang ganyan na talaga takbo ng laro para sa amin itong mga nakaraang laban eh. Magaling tumira mula sa tres ng Chinese Taipei at ngayong gabi magaling ding tumira mula sa tres ng Tall Blacks. Kaya kailangan naming hanapan ng solusyon yan at pagbutihin pa para sa susunod naming laro at sa buong torneo. Sana mabago namin ang sitwasyon at kailangan talaga namin gawin yon. Kailangan naming makuha yung mga loose ball, makuha yung mga loose rebound at huwag payagan ng dagdag na mga posisyon na mauwi sa 3-point shots. Kung tutuusin mga ka-playoffs yun naman talaga yung problema ng Gilas eh. Yung tres ng kalaban, di ba? Hindi nila madepensahan ng ayos yung mga ganong birada ng kalaban. Of course, alam naman natin na mahirap dumipensa. Pero minsan kasi, siguro bunga na rin ng pressure, parang name-mental block yung grupo ng Gilas eh. Nagiging maluwag sila sa depensa dahilan para maagang magpiesta ang kalaban sa tres. Kapag kasi nasimula ng kalaban ng pananalasa sa tres, base sa obserbasyon natin hindi na sila mapigil. Wala nang puwersang makapigil sa kanila. Diretso yan. Pasok na kagad sila sa forma habang ang ating koponan kinakapapa nila ang gagawin, di ba? Kaya resulta, maagang naiiwan ang grupo ng Gilas doon. Isa din sa napansin ng ating mga kababayan, medyo hesitant na bumira ng tres yung ating mga gunner dito sa Gilas, Pilipinas, di ba? Hindi rin naman natin pwedeng sisihin sila sa ganong performance kasi yun yung pakiramdam nila noong time na yun eh. Ang lahat kasi ng laro, dumidepende yan sa pakiramdam ng isang player sa kanyang katawan. Kung pangit ang kondisyon niya sa oras na yan, kung kinakabahan siya sa mga oras na yan, asahan na natin hindi talaga siya makakapag-perform ng maayos doon. Sa aspetong yan, alam ni Coach Tim Cone kung paano niya pakikilusin yung kanyang mga gunner. Kaya marapat lang siguro na ibigay natin sa kanila yung tiwala. Unang-una, mabibigat ang nakakasagupa ng Gilas, Pilipinas eh. Pangalawa, kulang na kulang sila sa practice. Nakita natin yan kay Junmar Fajardo, di ba? Di ba hindi na siya nakapag-perform dito sa Gilas versus Macau? Kaya nung dumating siya dito sa Asia Cup, medyo naiiwan talaga siya sa laban. Resulta, bashing mula sa netizen. So dahil sa mga ganitong pahayag ni Coach Tim Cone, siguro or posibleng makita natin yung pagbabago ngayong hapon sa Gilas laban dito sa Iraq. At sana makuha nila yung panalo para everybody happy at tuluyang makakuha sila ng slot dito sa quarterfinals. Sa panayam kay Coach Tim, kapansin-pansin ang kagustuhan nitong baguhin ang nasimula ng kanyang grupo para makapagtala ng panalo. Panalo na gustong makita ng Filipino fans. Filipino fans na ayon kay Dwight Ramos ay dahilan bakit sila nakabalik at muntik nang kuhanin ng panalo versus New Zealand. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Dwight sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Shoutout sa kanila sa mga tagahanga ng Gilas. Sila ang isa sa mga dahilan kung bakit kami nakabalik. Malaki talaga naging ambag ng crowd, lalo na kapag umahabol kami. Parang sasabog na yung arena dahil puno ng mga Pilipino. Sa puntong yan mga ka-playoffs, hindi nag-iisa si Dwight Ramos matapos kasi ang bakbakan nila ng New Zealand. Inihayag din ni Coach Jude Flabel ng New Zealand ang kanyang kasiyahang nadama habang nasa kasagsagan ng bakbakan versus Gilas. Napansin kasi niya na katulad ng laban ng Gilas at New Zealand dito sa Auckland sa New Zealand, marami ulit ang nanood ng live sa venue dito sa Saudi Arabia. Parang tingin natin, nag-flashback sa kanya yung nakita niya sa laban nila sa Auckland noong February sa huling window ng qualifiers. Ibig sabihin, malaki talaga ang role ng crowd, hindi lang sa loob kundi maging sa labas ng arena, sa Jeddah man yan o dito sa Pilipinas. Sila yung bumubuhay sa dugo ng ating mga player and at the same time, sila din ang nagiging inspiration ng kalaban na manatiling nasa forma kasi nga kung hindi, gugulpihin sila ng Gilas, Pilipinas dahil sa inspirasyon na nahuhugot nila sa sumisigaw na fans. Kaya sa paparating na bakbakan ng Gilas at Iraq, posibleng makita natin ulit yung pagpunta ng Filipino fans dito sa venue. Ito lang kasi alam nilang pwedeng itulong sa ating mga players sa oras na hindi sila makapenetrate ng maayos eh. Nabubuhay ang dugo nila kapag sumigaw na ng depensa yung ating mga kababayan na naandun sa gallery. Pero siyempre, isa lang ang dasal natin. Puno man ang Filipino fans o hindi ang venue, walang iba kung hindi ang panalo versus Iraq sana, di ba? Habang papuri ang ibinato ni Dwight Ramos sa Filipino fans na dumayo para suportahan sila sa Asia Cup,
kaagad ding ibinigay ng ilang netizen ang nakita nilang posibleng dahilan bakit hindi makakuha ng panalo ang ating pambansang koponan. Ayon sa kanila, kakulangan sa outside shooter at lehitimong point guard ang rason bakit matumal ang panalo. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Outside shooting talaga ang problema ng Gilas at legit na point guard tulad ni Castro, Alapag, Romeo, kaya din nilang gumawa ng puntos pag crucial. Sa madaling salita mga ka-playoffs, yung player na consistent sa kanyang birada yung kulang. Parang sa ngayon kasi, hirap talaga ang tropa ng Gilas na makakakuha ng ganung player or makakuha ng ganung player. Iba yung breed talaga ni Alapag at ni Castro and of course si Romeo. Nung time nila sa World Cup ni Castro at ni Alapag, grabe sila doon. Ang dami nilang ginulat literal na ginulat kasi hindi nila alam na puputok sila sa laban Ang bibilis nila ang bilis ding bumawi sa ibinatong puntos ng kalaban, di ba? Kitang-kita mo yung consistency sa kanila, yung tibay ng dibdib sa oras ng kagipitan. Hindi naman natin sila pinagkukumpara mga playoffs, malinaw lang natin nakikikwento lang natin sila. In fairness sa ating mga player ngayon may kanya-kanya silang kakayahan at hindi sila mapupunta sa pwesto nila ngayon kung hindi sila magagaling. Lahat yan magagaling. Ang problema lang kasi, mas magagaling ang kalaban nila, mas nag-i-improve na yung ating mga kalapit bansa. Nakuha na rin nila ang formula na matagal na natin pinakikinabangan. Yun yung pagkuha ng players sa labas ng bansa. Kung meron tayong PhilAmps, meron na rin sila ngayon, di ba? Nakuha na nila yung tamang timpla. Siguro naging kampante lang talaga tayong mga Pinoy, nakakayanin pa rin natin kahit kulang tayo sa practice dahil meron tayong aasahan na imported yung lahi. Pero ang totoo, hindi kakayanin ng ilang players lang Kailangan talaga lahat gumagalaw. So guys, maraming salamat.